Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. At kung hindi po nagno-notify sa inyo ang ating video, punta lang po kayo sa YouTube. Search nyo po si Kuya Goods at lalabas na po yan. Pagbati ni Bibisara ngayong bagong taon. At ano pa ito? Pasensya na ha, medyo nagluluha ako. Hindi ko alam ano nangyari sa ano. May umatake na naman kasi yung rhinitis ko eh. O, ethics complaint ha. Oy, ethics complaint. Takot kayo. Takot kayo kay Kong Libiste, kaya may pa-etik-etik pa kayo nalalaman. Pabor pa nga yan kaya Kong Libiste. Bakit? May sisiwalat niya lahat eh, di ba? Oo, kung nandiyan siya sa kamera, hindi siya makakapagsalita ng todo-todo. Kung halimbawa masuspindi siya, may lalahad niya na lahat. Oo, eto naman, meron na Ping Lacson, may bagong gimmick. Sabi ni Ka Eric. Abangan natin yung video. At dawit ang pangalan ni Bersamin, sa usapin ng ano. Naku po. Ito, Bibi Sara. Pasok natin kay Bibi Sara, ha. Pagbati yan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, umaayong adlaw kaninyong tanan. Luluha siya eh. Magandang araw sa inyong lahat. Isang masigla at mainit na pagbati ng bagong taon ang ipinapaabot ko sa bawat Pilipino sa buong mundo. Sa pagsalubong natin sa 2026, iwaksina natin ang anumang pag-aalinlangan at takot. Ngayon ang simula ng isang panibagong kabanata, isang malinis na pahina na punong-puno ng pag-asa. Hayaan nating mag-alab muli ang ating tapang at determinasyon. Ano man ang hamon na ating haharapin, taglay natin ang pambihirang lakas upang malampasan ang lahat ng balakid. Sa bawat pagsubok, lalabas tayong mas matatag. Itinuring natin ang bagong taon na paanyaya upang magkaisa at magsimula ng may panibagong pananaw. Ang ating pinagsamang lakas at pananampalataya ang susi ng tunay na pagbabago. Sama-sama tayong magsikap at magdasal na ang 2026 ay maging taon ng pag-asa at pagpapala. Yan. Maligayang bagong taon sa inyong lahat, naway maging mas maliwanag at maunlad ang ating panibagong simula. Salamat Mahalin po, natin BP. ang Pilipinas para sa Diyos, sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran. Isipin nyo ang BP presidente natin o vice president natin laging nauuna sa pagbati. Diba? Ang hiling niya maging maayos. Pero hindi ko alam doon sa isa kung bumati na. Sino? Yung Pangulo ng Pilipinas. Muluha yung mata ko. Matake na naman siya eh. Kasi na kayo minsan nagtatago na ako. Meron pa akong bagong taon. Ano ba yan? Etik complain. Iyakin ka pala eh. Pag bila ka ng bila kay Tatay Digo, ang saya-saya mo. Ngayon, nadadawit ang pangalan mo, ngalgal ka ng ngalgal, iyak ka. Alamin natin ito. Magpa-file daw ng etik complaint itong si Mr. Kokey. Posibleng maharap sa ethics complaint si Batangas Representative Leandro Leviste ay isa sa kanyang kapwa kongresista. Dahil ito sa paraan ng pagkuha niya ng mga dokumento sa opisina ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Kinit naman ni Leviste na hindi niya sapilitang kinuha mga dokumento at hinimok niya ang DPWH na ilabas na ang buong Cabral files. May unang balita si Tina Panganiban Perez. Dahil sa umano'y illegal na paraan ng pagkakakuha ng files ng Department of Public Works and Highways ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste para kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, pwede itong maharap sa ethics complaint. Para sapilitan yung pagkuha po ng mga files mula po sa DPWH office po ni Undersecretary Cabral, ni Congressman Leandro Leviste. Yan tayo Yung pong mga nagsalita ng mga kawani. Yan tayo sapilitan daw. Grabe Oo, iba. Matindi magparatang ang mama, Matindi. Nakakagulat. Oo.
Ikaw ba naman, pwede mo sabihin yung nasapilitan? Ano ka ba? O sa pangyayari? Para masabi mo sapilitan kinuha yung dokumento? O kasi nadadawit lang ang pangalan mo, gumagawa na naman kayo ng istoryahe. Oo. Ethics complaint? Masaya pa si Kong Libiste dyan. Maniwala ka sa akin. Ni illegal na paraan ng pagkakakuha ng files ng Department of Public Works and Highways ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste para kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, pwede itong maharap sa ethics complaint. Para nga sapilitan yung pagkuha po ng mga files mula po sa DPWH office po ni Undersecretary Cabral, ni Congressman Leandro Leviste. Yung pong mga nagsalita ng mga kawani, pwede yung imbitahan yan doon sa ethics complaint na pwede yung isampa laban kay Congressman Leviste. Si Secretary Dizon na po mismo yung nagsabi, twice or thrice flatly denying giving any authority to Congressman Leviste. Bagamat kahit sino ay pwedeng magreklamo ayon kay Ridon, pinakamainam anya kung ang mga taga-DPWH na nakasaksi ang maghain. Pwede rin kusa mag-imbestiga ang House Committee on Ethics and Privileges. Wala pang pahayag ang chairperson ng komite na si 4Ps Party List Representative JC Abalos, pero dati na niyang sinabing tutol siya rito. Paliwanag naman ni Ridon sa paraan kung paano nakuha ni Leviste ang mga dokumento. Sir, why is it important na dapat maayos na nakuha yung documents? Kasi pagka hindi maayos yung chain of custody, transfer po ng documents. Katulad ng binabanggit po ng Ombudsman, yung pong reliability at kredibilidad po ng mga hawak po ni Congressman Leviste na files will obviously be put into question. Talaga? Paano mo nasabi? Questionable talaga. Oo, bakit ka nasasama dyan? Oo, yung party list na nasasakupan mo o kasama ka. Insertion 150 million. Agoy. Nadawit na pangalan. Iyakin pala. Tama sa mga pinalaga ni Ridon na alegasyon ni Leviste ay ang umano'y insertion ni Ridon sa 2025 budget kahit hindi pa kongresista si Ridon nang binabalangkas ang budget. Tinuligsa rin niya ang pagsama ni Leviste sa Diba dalawang tinanong ka patay nga, na... ni Manong Ted? Ni Katunying. Kung halimbawa, kung gusto niya naman transparency, di ba, kayo nandun, di ba? Bakit hindi mo tanungin yung kasama mo sa party list? Bakit ka hindi mag-imbestiga? Ano sagot mo sa kanya? Saklap, di ba? Hindi pa raw ngayon. Ang issue daw ay iba. Talaga? Oo. Totoo kaya lahat ng mga... Sana totoo na may insertion yung party list niya. No? Woo! Ang kongresista sa umano'y listahan na hawak niya. Sabi naman ng ACT Teachers Party List, hindi dapat basta-basta balewalain ang mga file kahit sino pa ang may hawak nito. Hindi dapat basta i-dismiss ang mga files na ito, whether yung kay Congressman Leviste or yung mula sa ibang sources. As to yung truthfulness ng statements, well, dapat handa si Congressman Leviste na pangatawanan Handa naman. yung mga public statements niya. Ayon sa Handa naman si Kong Leviste. Katunayan nga di ba? Ilalantad niya lahat yan pag hindi nagsalita itong si Dizon. Ibubulgar niya. Ayun yung, napanood nyo ba yung kanina umaga na video natin? Andun, nagsalita si Kong Leviste. Ngayon, ano yung mga paandar at baka may gimmick na naman at diskarte para pagtakpan sila Marcos at ang baluslos. Ano yung gimmick na ito? Alamin natin kay Ka Eric. Kasi pasok. Hello mga kababayan. Magandang araw po sa ating lahat. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating video analysis at video talakayan. Maraming salamat sa patuloy po ninyong pagsuporta, pagsubaybay at pagtangkilik sa ating YouTube channel. Medyo hindi na po tayo nakakapag-live masyado dahil sa holiday break. Maraming mga schedule sa pamilya at sa ating mga kaibigan ang nag-i-invite. Kaya hindi masyadong nagkakaroon ng pagkakataon si Ka Eric na makapag-go live stream. Pero pag-start po ng ating taon,
2026 ay pagsusumikapan po ni Ka Eric na makakabahagi kayo at maging tuloy-tuloy o mas marami ang ating idadagdag na mga live stream sa ating balita at talakayan na episodes, no? Kaya maraming salamat sa pagtitiwala at pagmamahal ninyo sa ating video analysis at video talakayan. Mga kababayan, pag-usapan po natin itong inihayag ni Senator Ping Lacson na nagbigay siya ng tinatawag na unsolicited advice over the radio interview sa, I think it was DZMM, na binanggit ni Ping Lacson na dapat wag nang makialam si Marcos Jr. sa mga investigasyon na ginagawa, lalo na ng ICI, patungkol sa malawakang pagkakasangkot ng mga taong malalapit sa kanya pagdating po sa tinatawag nating pandarambong at pangungurakot sa kaban ng bayan. Well, it's too late in the game. Tama. Ika nga, no? Matagal na pong alam ng mga mamamayan. Matagal na pong nakikita at nararamdaman yan sa public perception ang pakialamero at talaga naman pong minamaniobra ni Marcos Jr. at nila Martin Romualdez na hindi maibubulgar ng tuluyan at lubusan ang kanilang pagkakasangkot bilang mga mastermind sa nagaganap at naganap na korupsyon sa ating bansa. Kaya po itong binabanggit na radio interview ni Ping Lacson ay pabalat bunga na lamang po ito. Pag sinabing pabalat bunga, pakitang tao na kunwari ay hindi pa niya alam at nila na mga nagsisilbi na tagapagtakip at mga tagapagmaniobra ng cover-up schemes laban sa mamamayang Pilipino upang hindi lubusan at tuloy-tuloy na mailantad ang criminal accountabilities nila Marcos at Romualdez. Si Ping Lacson nga at ang kanyang partner dyan sa Senado na si Tuta Sen, tinatawag na Tuta Sen kasi tuta ng Malacanang, no? Tagapagtaguyod ng agenda ni Marcos at Romualdez upang manatili sa puder ang nabubulok na gobyerno na nagpalaganap ng pandarambong at korupsyon sa malawak na area o sakop ng ating gobyerno at ngayon ay nagmamaang-maangan at naglalaro pa na parang inosente daw sila. Malinis daw ang konsyensya nila nitong nila Marcos at Romualdez. At isa sa mga nagtatakip dyan ay si Ping Lacson at si Tuta Soto. Minamaniobra nila na hindi mailahad ng tuluyan ang mga testimonya ng mag-asawang Diskaya na isa sa mga major contractors nila Marcos at ng kanyang anak na si Sandro Marcos sa maraming mga proyekto nila na ginamit ang pondo ng gobyerno doon sa Ilocos Norte. At wika nga ni Governor Chavit Singson, mahigit mga 3 bilyong pesos ang pondo ng mga Diskaya na nakuha kay Sandro Marcos. Pero sa buong Ilocos Norte, aabot sa kulang-kulang 20 billion pesos projects Booking, no? ang ipinatupad ng mga Diskaya in behalf of the Marcoses. Ayon sa ulat na inilabas ni Governor Luis Chavit Singson. So iyan pa lang makikita mo na ang pagkakaroon ng maniobra na tanggalin sila Chis Escudero at ang mga pro-Duterte aligned or nakalinyada ang simpatya ng mga senador sa mga Duterte, pinagtatanggal ito. Pinalitan si Senator Marcoleta. Tinanggal siya bilang chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. Pinalitan si Chis Escudero. Nagkaroon ng rigodon ng panibagong silent majority. Majority nga sila, pero silent. Pagdating po sa korupsyon at mga maanomalya at nababahiran ng pandarambong na iskandalong
kinasasangkutan ng gobyerno ni Marcos at Romualdez. Lahat ng maniobra sa Senado sa pagkakaroon ng tinatawag nating rigodon o power play in the Senate, ang nagmaniobra po si Marcos. Sa panahon po na oras na pinapalitan si Senator Marcoleta, nagmaniobra ng panibagong mayoriya na numero at pati po dito sa usapin ng pagpapalit sa liderato ng Senado, nandun po ang anak ni Bongbong Marcos Jr. na si Congressman Sandro Marcos, na tinatawag na ngayon, so young and yet so corrupt. Yan na po ang popular na tawag sa kanya ngayon. Notorious na pangalan niya. So, itong ibinunyag na pahayag ni Senator Lacson sa interview niya sa radyo, sa media, ay hindi po bago. Dapat lang talagang hindi makialam si Marcos sa mga kung totoo na mayroong matino at matuwid na Ibig investigasyon. sabihin, Ka-Eric, merong gimmick na naman ang Malacanang. Na ililihis na naman ang usapin sa flood control. Meron naman silang binubuong bagong taktika o script. Ganun ba? Malalaman natin yan. Kasi painit na ng painit. Lalo na, January na bukas. Bago ang taon. First day of the year. So, magkakaalaman na. Talaga magkakaalaman. Oo. Sigurado, babanat na naman yung mga taga-mountain dyan. Lalabas na naman yung aso dyan. Bibira naman kay BP Sara yan. Tuloy. Sapagkat ang ICI ay dapat po sana independent yan. Pero Tama. paano maging independent ang isang so-called independent investigative body kung ang nagbuo niyan, who is none other than Marcos, ang kanyang mga tauhan at alipores ay nandun sa loob at nagpapatakbo ng kunwari independent investigation. Kagaya po ni Vince Dizon, na siya naman po ang tinatawag na alter ego o tagapagrepresenta ni Marcos every time may mga galawan at may mga schedule at may mga prosesong ginagawa. Ang ICI, nandyan po nakadikit si Vince Dizon representing Marcos. So, wala pong bigat ng anumang kredibilidad o anumang pointing towards truth. Itong sinasabi ni Ping Lacson na dapat wag na sanang makialam ang Pangulo sa investigasyon ay matagal na po siyang nakikialam. Tama. In fact, the creation of ICI was also created out of the momentum ni Marcos na magkaroon ng isang sistema at pamamaraan para mahugasan, mailihis at ma-manipulate niya ang mga kunwa-kunwari ang investigasyon para putulin at ilihis ang totoong criminal trails o principal accountability na mayroong pananagutan si Marcos sa taong bayan. So dalawang pagkakataon yun ang binabanggit ni Ka-Eric. Una, ang regodon at ang mga maniobrahan sa Senado, pinakialaman ni Marcos Jr. sapagkat gusto niyang hindi magkaroon ng oportunidad ang mga oposisyon na mga senador, oposisyon sa kanyang administrasyon o mayroong political sympathy sa kanyang kalaban sa politika na mga Duterte political camp. Kaya niya minaniobra at pinakialaman ang liderato, pamunuan, at pati na mga komitiba sa Senado and the new realignment ng mga tinatawag nating mayoriya na bloke. Kaya po may majority number si Marcos sa Senado, napalitan ang liderato sa Senado, si Tuta Sena, si Tito Soto, Tuta Soto, ang naging Senate President at si Ping Lacson na ang naging Senate Blue Ribbon Committee Chairperson. Pangalawa, itong ICI. From the very start, alam natin it was never about investigation. In order to establish the truth and the magnitude of the involvement of Marcos and Romualdez at ng kanilang mga alipore sa sindikato nila, it was never about that. It was about how to manipulate and how to scheme. Paano po ilusot na si Marcos at si Romualdez ay mapapawalang sala, hindi maidudugtong sa krimen ng malawakan at malalim na sistema ng pandarambong
lalo na po ang 1.4 trillion pesos na pagkawala at paglustay at pangurakot sa pundo ng flood control projects. Kita nyo na. Sabi na, scripted na lahat, di ba? Bakit? Parang gagawa sila ng paraan para mailusot yung pinaka-main character. Kawawa Pilipinas, ano? Dating Executive Lucas, nadadawit. Yan tayo Wala tayong magagawa dyan. Lumabas ang pangalan Ikinagalit naman ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin ang pagkakadawit sa kanya sa allocable sa Cabral Files. Ayon kay Bersamin, nagulat at nagalit siya sa sinasabing ES na nakakuha umano ng higit 8 billion pesos na allocables sa 2025 budget. Ang allocables ang inilalaan na pondo ng DPWH para sa infrastructure projects sa bawat distrito. Itinanggi naman ni Bersamin na nag-request o nag-aproba siya ng DPWH project o budget allocation. Hindi niya rin daw inutusan ang sino man na gamitin ang kanyang pangalan o dating opisina para rito. Bakit nadadawit? Diba? Sabi nga ng matatanda, kung walang usok, walang apoy. Meron sino naglabas niyan? Sino-sino? Alam naman nila. Pag yan, napatunayan na meron, ano kaya pwedeng gagawin? Tatakbuli ng Amerika? Lalabas ng bansa, kagaya ng isa, si Bonoan? Kasi dapat December 29, nakabalik na Hanggang ngayon, wala pa rin daw. Yun ang bali-balita. Yun ang usapin. Ay nako, Pilipinas, kawawa, no? Pag ganito ng ganito ang Pilipinas, wala na mangyayari. Kaya lagi kayong tututok. Bukas, ano ba bukas? Ano bang araw bukas? So, December, Wednesday, Thursday. Mga palipas lang kayo, siguro mga January 2, 3, bakbakan na uli yan. Magkakaroon na naman ng mga bagong script dyan. May lulutang na pangalan kasi meron silang tinatakpang issue Kagaya sabi ni Ka Eric, di ba? Merong issue na dapat pagtakpan para malihis ang usapin. At hindi masama sa makakasuhan o kakasuhan itong mga leader. Leader ba? Palagay natin siguro. Sabi ni Aling Ledesma at sabi ni Saldico, siya yung nag-utos na insertion Diba? Hindi natin patatagalin pa kung umabot sa video natin ito kasi masama talaga yung timpla. Minsan lumuluha, nakakahiya naman sa inyo, umuubo ko dito. Happy New Year na lang po. Hanggang sa muli, bye-bye. Like and share.